Okay, so December 13, Wednesday, Dark and Light Side episode of Life 77. This is episode 77. Alamin natin na saan galing yung mga problema niyo. Ano bang nagdudulot ng problema niyo ngayon? At ano ba dapat sana ang blessings, no? Kung hindi kayo inabot ng kamalasan. Kasi alam nyo, sinasabi ko, di ba? Kung gusto nyo na matanggal yung kamalasan nyo sa pera, sa pag-ibig, sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya nyo, iparitual nyo at huwag kayong makipagmatigasan. Maniwala kayo, 2 linggo na lang natitira sa taong 2023. Ipa-repair nyo na ang vibrations ninyo via ritual para hindi na madamay ang 2024. Ngayon, unang baraha dito sa dark side. Ay, 2 of Cups, pag-ibig. And then, second, ay, Diyos ko, 5 of Pentacles. And third, the Magician. Okay, ito napakaganda. Ito talagang napakaganda. At least honest naman si Universe at saka si card. 'Di ba? Kasi, no, merong mga bagay na ayaw nating tanggapin, pero totoo, 'di ba? May mga tao, unahin natin sa larangan ng pag-ibig. May mga tao na halimbawa, talagang sadya na nakatadhana sila or nagplano sila na pagdating ng tamang panahon, magpapakasal sila, 'di ba? Mag-iipon sila. Tapos dumating yung panahon na along the way na nag-iipon sila at gumagawa sila ng paraan para maikasal sila at mabuo yung mga pangarap at matupad. May isang tao na biglang susulpot sa buhay nila na magiging dahilan ng pagkasira ng relasyon. At minsan yung pagkasira ng relasyon na ito ay gawa ng gayuma, kulam, barang, at sumpa. Kaya ka mamalasin sa pera, mamalasin sa pag-ibig dahil dito. So kung ikaw, no, minalas ka sa ganyang aspeto, huwag mong sisihin agad yung tao na hiniwalayan ka. Kasi hindi yun aalis sa'yo kung hindi siya ginamitan ng ritual. Kung totoong mahal ka niya, kung totoo na mahalaga siya sa iyo at matagal or kakilala niyo ang bawat isa, ibig sabihin, merong nakialam sa vibrations ninyong dalawa, kaya kayo nagkahiwalay. So, posible na ikaw yung tinamaan ng ritual ng kalaban or yung partner mo ang tinamaan. Pwede din na kapag maraming pera yung nagpagawa, 2 kayo tinamaan, 'di ba? So tignan natin dito kung ano ang dapat sana. Una, 'di ba? Hangman. Pangalawa, Queen of Pentacles, and pangatlo, 4 of Cups. Iyan yung pinakamaganda. Alam niyo kung bakit? Kasi yung Hangman, ito yung isang barahan na kailangan mong matutunan. Kasi malimit sa atin, mga tao nahihirapan mag-antay. No, nagrereklamo kung kailan ka talaga makapag-asawa, kailan ka yayaman, kailan ka ikakasal, kung kailan ka magkakaanak, makabili ng bahay, makabili ng kotse, kung kailan ka uunlad sa buhay. No, so sobrang pagmamadali mo, ang dami mong masasagasaan. Sa sobrang pagmamadali mo, hindi mo inaalintana na sa dulo ng desisyon mo, may mga panahon ikaw na may mga pagkakataon na pagsisisihan mo. Alam mo, ganito yon, no? Kung marunong ka sanang maghintay ng swerte mo, habang naghihintay ka, kayod ka lang ng kayod. Ito yun. 'Di ba? Gumawa ka ng sarili mong sources of income, gumawa ka ng sarili mong diskarte para makapundar ka paunti-unti.
Kasi, pagdating sa dulo, dun mo pag-iisipan yung mga plano mo sa buhay at siguraduhin mo na wala kang pagsisisihan. Kasi, hindi naman po pwede na kapag gusto mo ang isang tao, makukuha mo agad. Hindi ganon. Kasi may mga bagay din na yung taong gusto mo ay may nagkakagusto ring iba. Posible na hindi pa siya available. Parang ano lang, di ba, kapag bumili ka ng cellphone, hindi naman lahat ng kulay na gusto mo available eh. Minsan, yung ibang kulay na lang ang natira kasi nauna na sa iba. Ganun din ang swerte. Yung swerte kasi paunahan, pasipagan, kung saan ka determinado. So, kung gusto mo muna na gumaan ang buhay mo, on a daily basis, magsipag ka, maging masinop ka, tapos, magpundar ka ng sarili mong sources or gusto mong magnegosyo, then you do the business little by little. Ganun lang yun. And then, as time goes by, papasaan ba yan? Di ba lalaki din? Pero, hindi agad siya lalaki kung hindi mo sasabayan ng kasipagan, katalinuhan, kasi kailangan mo rin pag-aralan yung marketing strategy, ganun yung negosyo. So hindi siya basta-basta lang na uumpisahan mo, 'di ba? So pag-iisipan mo hanggang sa dulo, this is the Four of Cups. Hanggang sa dulo kailangan mo mag-isip. Kailangan mo magdesisyon, no? Kung halimbawa, ikaw ay nasa isang married life, no? Tapos hindi ka na masaya. Tapos yung gusto mong tao is available. Ngayon, kung gusto mo na dun ka sumama sa available na tao, at gusto mong hiwalayan yung asawa mo, kailangan habang maaga pa, habang may pagkakataon pa, you do the process na doon sa asawa mo na pag-usapan ninyo kung ano ang mga posibleng solusyon sa paghihiwalay. Kasi hindi na kayo magkasundo, hindi na kung ano man yung mga dahilan ninyo. Pag-usapan nyo, huwag nyo pag-awayan. Huwag nyo na rin isama si Tulfo at si kung sino-sino pa na, di ba? Kasi sariling buhay nyo yan eh. Hindi naman kayo celebrity. So, ngayon, pag ganyan na yon, di ba? Kanya-kanya kayong magrespeto. Respetuhin nyo yung desisyon ng bawat isa. Kasi pwede naman kayong maging magulang sa mga anak ninyo kahit magkahiwalay kayo. Kesa naman magsama kayo, tapos makikita ng mga anak ninyo na yung mga magulang nila toxic. Walang progress. Wala ng pag-asa. So, mamanahin ng mga anak ninyo yung negative attitude sa buhay na kesyo, ganito ako, ganito lang, di ba? Wala. So, piliin mo yung para talaga sa'yo at yung nakatadhana sa'yo. So, kung may mahal ka, habang maaga pa, gawin mo na. Kasi malay mo, kapag pinatagal mo pa yung paghihintay, baka paglingon mo, andun na rin siya sa iba. At yun yung pinakamalaking pagsisisi mo dito. So, para hindi ka magsisi sa magkabilaang sitwasyon, gawan mo ng aksyon habang maaga pa. Kasi yung Four of Cups, may kaakibat na regrets kapag nagkamali ka ng desisyon mo sa buhay. So, kung yung gusto mo talaga is makasama yung taong nagpapasaya sa'yo, nagpapakumpleto sa araw mo, nagpapangiti sa'yo kahit wala kang pera, pinapasaya ka kahit wala kang inaambag, at kapag dun ka sa taong yun, nagkaroon ng katahimikan, gawan mo na ng paraan para hindi siya mawala sa'yo. Di ba? Kasi ang hirap na buong buhay mong pagsisisihan na sinayang mo ang pagkakataon. Ganon din ang ritual. Kung kaya mo magpa-ritual, gawin mo bago mo pagsisisihan. Nahuli na ang lahat.